Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa dalawang lalaki mula sa magkabilang mundo na nagkapalit ng pwesto. Ang isa sa kanila ay ang ordinaryong estudyante mula sa bansang Japan na si Hinohara Arata na mas kilala sa tawag na Hinohara. Pero hindi simpleng buhay estudyante ang kanyang kalagayan dahil ilang taon din siyang nakaranas ng pang-aapi mula sa kanyang mga kaklase. Sa ngayon ay may kinikilala siyang kaibigan na nagngangalang Suguro. Ngunit hindi naman siya tinitigilan ng dati niyang matalik na kaibigan dati sa middle school na si Kadowaki kasama ang mga bago nitong tropa. May pinag-awayan sila nung middle school na hindi pa din ito makalimutan. Isang araw ay nilapitan ng mga tropa nito si Suguro matapos malaman ng mga ito na magkaibigan sila ni Hinohara. Sa takot ni Suguro ay napilitan siya na sabihin na hindi na umano sila magkaibigan ni Hinohara at ni minsan ay hindi niya ito itinuring na kaibigan. Sa kabilang mundo naman sa lugar na tinatawag na Amawakuni naninirahan ang kamukha ni Hinohara na may pangalan ding Arata. Kahit isa siyang lalaki ay pinipilit siya ng kanyang lola na si Makari na magpanggap bilang isang babae. Dahil ayaw niyang pumayag ay napilitan si Makari na atakihin siya. Kaya pala siya pinagpapanggap na babae ay para may maipadala ang kanilang angkan o ang himiklan sa isang importanteng seremonya na ginaganap lang isang beses sa loob ng 30 taon. Isa itong seremonya kung saan magpapalit na ang Amawakuni ng bagong pinuno na tinatawag nilang Himio. Ngunit isa ding babae dapat ang papalit at dahil wala ng ibang miyembro na babae ang himiklan ay napilitan na lang si Makari na ipadala si Arata. Alam ni Arata na ipapaligpit lang siya sakaling malaman na isa siyang lalaki pero ayon naman kay Makari ay mapaparusahan pa din ang kanilang angkan sakaling wala silang maipadala. Pero walang pakialam si Makari kung ano man ang mangyari sa kanya basta ang importante ay mabuhay si Arata para maprotektahan nito ang Hayagami na namana nila sa kanilang mga ninuno. Napilitan na lang si Arata na sundin ang kanyang lola at sa tulong ng kanyang kababata mula sa anime clan na si Kotoha ay nagawa nila na mabihisan siya na parang isang babae. Dahil nakikita ni Kotoha ang pag-aalala ni Arata ay ibinigay niya dito ang suot niyang protective charm. Galing umano ito sa kasalukuyang Himio na si Kikari nung magsilbi siya sa Kapitolyo. Pagkadating nila sa Kapitolyo ay kaagad na nagtungo si Arata sa paggaganapan ng seremonya. Nakapalibot sa kanya ang 12 Shinsho at ilang sandali lang ay dumating na dito si Kikari. Nang sinisimulan na ni Kikari ang seremonya ay biglang lumabas ang isang Shinsho na si Kanagi para atakihin siya. Pagkabagsak niya ay nakagamit pa siya ng kanyang Amatsuriki para protektahan ang kanyang sarili. Nalaman naman ni Kanagi na isang lalaki si Arata matapos niyang marinig ang boses nito. Nang sinubukan ni Arata na humingi ng tulong sa ibang Shinsho ay wala ni isa ang tumulong sa kanya. Bigla siyang inatake ni Kanagi at dito na nito sinabi na nagsasagawa umano ng revolusyon ng 12 Shinsho. Mabilis na umalis dito si Arata at dito na din nawala ang apoy dahilan para magtaka ang mga nasa labas. Ilang sandali lang ay lumabas si Kanagi para ipaalam sa lahat ang nangyari kay Kikari na kagagawan umano ni Arata. Dahil dito ay mabilis na kumilos ang mga kawal para hanapin si Arata. Nagtungo naman si Arata sa Kando Forest at nang malaman ito ni Kanagi ay natawa ito dahil lalamunin lang umano siya dito. Matapos din itong malaman ni Kotoha ay kaagad siyang nagtatakbo patungo rito. Habang pauwi na si Hinohara ay paulit-ulit niyang hiniling na sana ay mawala na lang siya. Ilang sandali lang ay dito na sila biglang nagkaharap ni Arata. Katapos ay nagkapalit na sila ng pwesto kaya nagulat si Hinohara na nasa kagubatan na siya. Pagkalabas niya dito ay bigla naman siyang inatake nila Kanagi na inaakalang siya pa rin ang Arata na hinahabol ng mga ito. Dahil sa takot ay mabilis siyang bumalik para magtago. Nang maramdaman ng Hayagami na nasa kanilang nayon ang kanyang sitwasyon ay bigla siyang na-teleport sa ibang bahagi ng kagubatan. Dito na din siya natunton ni Kotoha na kaagad siyang niyakap. Nagulat siya dito at kaagad niya itong tinanong kung sino ito. Mabilis naman silang nakita ng mga kawal kaya kaagad na nagbigay ng signal ang isa sa mga ito. Nang magtungo dito ang ibang mga kawal ay lumapit kay Kanagi ang isa pang Shinsho na si Akachi. Sinabihan nito si Kanagi na dapat umano ay ginamit na niya ang kanyang Hayagami para hindi na siya nahirapan pa. Pero kampante pa din si Kanagi na madadakip niya si Arata. Pagkadating nila Hinohara sa nayon ay ipinaalam ni Kotoha kay Makari ang mga nangyari. Sinusubukan naman ni Hinohara na sabihin sa mga ito na hindi siya ang Arata na kilala ng mga ito pero hindi siya pinaniniwalaan. Nang mabanggit ni Kotoha na baka dahil ito sa Kando Forest ay dito na masinsinang kinausap ni Makari si Hinohara. Sinabi ni Hinohara na galing siya sa bansang Japan kaya nabanggit ni Makari ang nalalaman niya tungkol sa Kando Forest na sinasabing sino mang pumapasok dito ay pinaniniwala ang may nakakapalitang tao mula sa ibang mundo. Dito na biglang naalala ni Hinohara nung makita niya si Arata bago siya mapunta sa Kando Forest.
Biglang narinig ni Makari ang sigaw ni Kat-Oha at ito pala ay dahil kina Kanogi. Pagkalabas ni Makari ay nagsinungaling siya na wala dito si Arata pero hindi naniniwala sa kanya si Kanogi. Dahil hindi na natiis ni Hinohara ang sigaw ni Kat-Oha ay nagpasya siyang magpakita na lang. Kaagad na iniutos ni Kanogi na ipaligpit siya pero buti na lang ay nagawa niya itong mailagan. Nang makita niya ang Hayagami ay mabilis niya itong pinulot. Dahil sa galit na nararamdaman niya ay biglang nag-react ang Hayagami. Dito na ginamit ni Kanogi ang kanyang Hayagami na si Homire kaya kaagad na sinabihan ni Makari si Hinohara kung ano ang gagawin para gisingin ang Hayagami na hawak niya. Dahil dito ay nagawa niya na masangga ang atake ni Kanogi. Hindi makapaniwala si Kanogi na isa na ding ganap na show si Hinohara. Ilang sandali lang ay unti-unting bumigay ang bahay kaya nagpasya sila Kanogi na lumabas na dito. Sa kabilang mundo naman ay nagtataka na sila Nao at ang kanyang ina na hindi nila matawagan si Hinohara. Narinig nila na may pinagkakaguluhan sa di kalayuan kaya pinuntahan nila ito para tingnan. Ito pala ay si Arata na inakala naman nilang si Hinohara. Nang sinubukan ng mga kawal na hanapin sila Hinohara ay hindi na nila makita ang mga ito. Hindi naman mawala sa isipan ni Kanogi na nagawa ng Hayagami ni Hinohara na sanggain ang kanyang atake. Matagumpay na nakalayo sila Makari at nagtago muna sila sa isang kuweba. Dito na din niya sinabi kay Hinohara ang tungkol sa mga Hayagami. Ito ay mga deities ng Amawakuni na nag-e-exist sa anyong espada. Tinatawag naman na show ang napipili ng mga Hayagami na magmamay-ari sa kanila at isa na ngayon si Hinohara sa mga ito. Muli namang nagpakita si Akachi kay Kanogi para ipaalam na dapat umano ay mahuli ng buhay si Arata dahil hahatulan ito sa harap ng mga tao. Habang iniisip ni Hinohara ang mga nangyayari ngayon sa kanyang buhay ay nilapitan siya ni Kat-Oha. Dahil para kay Kat-Oha ay siya pa din ang Arata na kilala nito ay muli niyang nilinaw na hindi siya ang Arata na tinutukoy nito. Kahit anong paliwanag niya dito ay hindi pa din ito naniniwala sa kanya. Bigla siyang niyakap nito kaya nagtaka ito na hindi niya suot ang protective charm. Dahil hindi din naman ito naniniwala na iba siyang tao kaya sinabi niya na lang na baka nawala niya ito. Sa kagustuhan nito na mabigyan siya ng proteksyon ay ibinigay na lang din nito ang kapares ng protective charm. Ilang sandali lang ay biglang dumating dito sila Kanogi hawak-hawak na si Makari. Dahil wala kay Hinohara ang kanyang Hayagami ay wala na siyang nagawa kundi magpadakip na lang. Habang nasa silid na siya ng karuwahe ay bigla na lang naglabas ng liwanag ang protective charm at nakita niya dito si Arata. Nang mapagtanto niya na nasa loob ito ng kanyang kwarto ay sinubukan niyang pumasok dito pero nauntog lang siya. Dito na sila nagkausap kaya nakumpirma niya na nagkapalit nga sila. Tinanong niya si Arata kung bakit nito inatake ang Himio na kaagad namang itinanggi ni Arata. Sinabi din nito na si Kanogi ang may salarin at kasabwat nito ang iba pang miyembro ng 12 Shinsho. Sa una ay nag-aalinlangan pa si Hinohara na pagkatiwalaan si Arata dahil sa takot niya na magtiwala ulit. Dahil dito ay sinabihan na lang siya ni Arata na huwag niya umano itong pagkatiwalaan sapagkat ayon pa sa kanyang lola na kapag umano palaging sinasabi ng isang tao na pagkatiwalaan niya ito ay mas lumiliit lang tuloy ang tiwala na naibibigay dito. Katapos ay naisip din ni Arata na Hinohara na lang ang itatawag niya kay Hinohara at Arata naman ang itatawag nito sa kanya dahil magkapareho umano sila ng pangalan. Kinumusta naman niya ang kalagayan ng kanyang lola at ni Kat-Oha at matapos niyang makumpirma na okay lang ang mga ito ay humingi na lang siya ng tawad kay Hinohara na ito ngayon ang dumaranas ng mga paghihirap. Sinabi naman ni Hinohara na isa na din siyang show kaya natuwa si Arata dahil magagawa niya na umanong labanan ang mga Shinsho. Dito na natapos ang kanilang usapan dahil tinawag si Arata ng ina ni Hinohara. Makalipas ang ilang oras na biyahe ay nakarating na sila Hinohara sa Kapitolyo. Pinangunahan ng Shinsho na si Yotika ang trial na dinaluhan din ng ibang Shinsho. Kasalukuyan namang bantay sarado ang mga kawal kina Makari. Alam ni Makari kung ano na ang mga susunod na mangyayari kaya may hiningi siyang pabor kay Kat-Oha. Nang sinisimula na ang trial ay sinubukan pa ni Hinohara na sabihin ang mga impormasyon na nalaman niya mula kay Arata. Dito na siya tinutukan ni Akachi ng Hayagami nito at nagsalita na din ng iba pang Shinsho dahilan para hindi siya paniwalaan sa kanyang bintang sa mga ito. Dahil dito ay nahatulan siyang guilty pero imbis na kamatayan ang ipapataw na parusa sa kanya ay nagpasya si Kanogi na ipadala siya sa Gatoya Island. Dito dinadala ang mga kriminal para maranasan umano nila ang kalagayan na parang nasa impyerno. Kaya pala ito din ang pasya ni Kanogi ay dahil gusto niya munang malaman ang tungkol sa Hayagami ni Hinohara. Habang nasa biyahe na sila Hinohara papuntang Gatoya ay nagulat siya nang dalhin sa kanya ng kawal si Kat-Oha na nadakip ng mga ito habang tinatangka umano nito na sumakay ng airship. Naatasan pala ito ni Makari na dalhin sa kanya ang Hayagami.
Kaagad naman niya itong sinubukan na gamitin pero hindi ito gumana. Ilang sandali lang ay biglang nagliwanag ang protective charm at kasabay ng narinig niyang boses ng isang babae ay para silang napasok sa ibang dimensyon. Nagpakita sa kanila si Kikeri dahil mayroon umano itong hiling kay Hinohara. Alam pala nito ang mga nangyari sa trial at humanga ito sa mga sinabi ni Hinohara. Bago nito sinabi ang kahilingan nito kay Hinohara ay sinabi muna nito ang mga tungkulin ng isang Himio na kontrolin ang kapangyarihan ng mga Hayagami para mapanatili ang kapayapaan. Pero sa kalagayan niya ngayon ay malaki ang posibilidad na ang kapangyarihan na ang magdidikta sa kanilang mundo na siyang magpapahirap sa mga tao. Kaya hiling niya ngayon kay Hinohara na pamunuan nito ang Amawakuni bilang kapalit niya. Gusto din niya na dalhin ni Hinohara sa kinaroroonan niya ang Hayagami nito bago siya tuluyang pumanaw. Bagamat walang tiwala si Hinohara na magagawa niya ang kahilingan ni Kikeri ay buo naman ang tiwala sa kanya ni Kikeri na magagawa niya ito. Katapos ay dito na naglaho si Kikeri at nabalik na sila sa loob ng airship. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na sila sa Gatoya Island. Pagkapasok nila dito ay nakita nila ang iba ding mga preso at bakas sa mukha ng mga ito kung gaano kahirap ang kalagayan nila dito. Nakarating na din pala dito ang nangyari tungkol sa Himio. Ilang sandali lang ay biglang dumating dito sila Konate at Jinchi para hingin sa kanila ang mga dala nilang gamit. Inatake ni Konate si Hinohara dahil sigurado umanong malaki ang pakinabang nito sapagkat ito ang salarin sa pag-atake sa Himio. Pero nang mapabagsak nito si Hinohara ay bigla naman silang nakaramdam ng pagyanig. Dahil alam na ng mga nandito ang mangyayari ay mabilis silang nagtago. Matapos madakip ng parang mga duckpipe ang dalawang preso ay tumigil na din sa paggalaw ang mga ito. Lumapit kina Hinohara ang isang babaeng preso at sinabi na tinatawag umanong judgment ang katatapos lang na pangyayari. Araw-araw ay pumipili ng dalawang preso ang warden na si Susuga para higupin. Habang pauwi na sa kani-kanilang teritoryo ang ibang Shinsho ay patuloy naman sa pag-iimbestiga si Kanagi sa Hayagami ni Hinohara. Dumating dito si Akachi dahil gusto nitong malaman ang totoong rason ni Kanagi bakit ipinadala nito si Hinohara sa Gatoya. Kaya sinabi na lang ni Kanagi na mayroon lang siyang gusto pang malaman at kung magkaroon na siya ng mga detalye ay ipapaalam din niya ito kaagad. Kinabukasan ay sumapit na naman ang judgment na nagdahilan para bumigay ang inaapakan ni Kat-Oha. Mabilis na bumaba si Hinohara para hanapin ito hanggang sa makasalubong niya ang isang grupo ng mga kriminal. Sa isip-isip ng mga ito ay may matatanggap siguro silang pabuya kapag niligpit nila si Hinohara kaya pinaghahabol nila ito. Habang nagtatago si Hinohara ay muling lumapit sa kanya ang babae na nakausap nila kahapon. Dito na sila nagpakilala sa isa't isa at nagpakilala ang babaeng ito sa pangalang Osumi. Nang malaman nito na hinahanap ni Hinohara si Kat-Oha ay kaagad na sinabi nito na iniligtas umano ito nila Konate at Jinchi. Alam ni Osumi kung ano ang pakiramdam ng mawalay sa mahal sa buhay kaya hindi ito nagdalawang isip na tulungan si Hinohara. Kasalukuyan namang kausap ni Kat-Oha si Konate at ilang sandali lang ay nagpa siya si Konate na lumabas muna para hanapin si Jinchi. Nakita niya ito na nakahandusay na kasama si Hinohara kaya inakala niya kaagad na inatake ito ni Hinohara. Paulit-ulit siyang umatake kay Hinohara dahilan para mapilitan na si Hinohara na bunutin ang kanyang Hayagami. Biglang nagising si Jinchi para sabihan si Konate na mali umano ang akala nito. Dumating dito ang isang miyembro ng Bluebeard para maghiganti sa ginawa ni Jinchi pero naunahan ito ni Hinohara. Dito na nalaman ni Konate na iniligtas pala ni Hinohara si Jinchi mula sa mga miyembro ng Bluebeard. Dahil kinuha kay Jinchi ang kanyang singsing ay sinugod ni Konate ang teritoryo ng Bluebeard para bawiin ito. Dinala ni Hinohara si Jinchi kay Kat-Oha para pagalingin ang pinsala na natamo nito. Dito na din naikwento ni Jinchi kung paano sila nagkakilala ni Konate at kung bakit mahalaga sa kanya ang singsing. Ito umano ang ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago siya makidnap ng grupo ng mga kawatan na pinanggalingan din ni Konate. Makalipas ang ilang minuto ay dumating si Konate dala-dala na ang singsing ni Jinchi. Katapos ay nagpa siya ito kaagad na hamunin si Hinohara sa isang laban dahil kung mailigpit niya umano ang umatake sa Himio ay baka mabigyan sila ng parole. Pero bago pa man sila magsimula ay muling nagkaroon ng judgment. Hindi akalain ni Konate na siya ang isa sa mapipili at nang hihigupin na din sana si Hinohara ay itinulak siya ni Jinchi dahil gusto nito na samahan si Konate. Hindi kaagad nakagalaw si Hinohara matapos ang mga nangyari. Pero bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob para iligtas sila Konate at Jinchi dahil naniniwala siya na mga buhay pa ang mga ito. Pumasok sila sa isang pipe sa pagbabaka sakali na patungo ito sa kinaroroonan nila Konate. Nang magising sila Konate at Jinchi ay parehas na silang nakagapos.
Biglang nagsalita si Susuga at sinabihan sila na hahatulan na umano sila sa krimen na ginawa nila. Pero bibigyan sila ng pagkakataon para mailigtas nila ang kanilang sarili. Ito ay dapat muna silang maglaban at ang mananalo ay idedeklarang inosente at pwede nang lumabas ng Gatoya. Ngunit kung hindi sila papayag ay kamatayan lang ang haharapin nila pareho. Pumayag si Kanate dito kaya pinakawalan silang dalawa ni Jinchi. Kaagad siyang sumugod pero ayaw naman ni Jinchi na labanan siya. Pagkadating dito nila Hinohara ay nagtaka sila sa ginagawa ng mga ito kaya sinabi sa kanila ni Susuga na para makaligtas dito ay kailangan nilang iligpit ang kanilang katunggali. Bumaba si Hinohara para subukan na pahintuin si Susuga ngunit inatake lang siya nito. Nang tatapusin na sana ni Kanate si Jinchi ay napilitan na si Jinchi na umatake at napuruhan niya si Kanate. Alam ni Hinohara na sinadya lang ito ni Kanate para makaligtas si Jinchi at makalabas na dito sa Gatoya. Ngunit bigla namang dinakip ni Susuga si Jinchi sapagkat paparusahan pa rin pala ito dahil sa krimen na ginawa nito kay Kanate. Dito na nagalit si Hinohara at ginamit niya na ang kanyang Hayagami para pakawalan si Jinchi at labanan si Susuga. Nagpalitan sila ng atake hanggang sa muntika na siyang malaglag. Nagsilabasan naman ang ibang mga preso at nagulat sila nang makita si Hinohara. Kasalukuyan na din palang patungo dito sila Kanagi para muling makipagkita kay Hinohara. Ilang sandali lang ay matagumpay na nagamit ni Hinohara ang kapangyarihan ng kanyang Hayagami kaya natatanaw din ito nila Kanagi. Pagkaatake ni Susuga ay madali lang itong nilusaw ni Hinohara. Dito na nila nakita si Susuga at nakabaon pala sa tiyan nito ang Hayagami nito na nilamon na ng kadiliman. Nang hinawakan ito ni Hinohara ay nakita niya ang nakaraan ni Susuga at kung bakit nakabaon sa tiyan nito ang Hayagami nito. Nagpasya siya na bunutin ito para mapakawalan si Susuga sa pagkakalamon nito sa kadiliman. Dito na din napagtanto ni Susuga na parehas lang sila ng naranasan ni Hinohara na pinagtak sila ng kinikilala nilang kaibigan. Pero nilinaw ni Hinohara na kaibigan pa din umano ang turing niya kay Suguro. Hindi naging madali ang pagtanggal niya ng Hayagami pero dahil porsigido siya na tanggalin ito ay matagumpay niya din itong nagawa. Natulala na lang si Susuga sa ginawa niya at ilang sandali lang ay bumalik na sa dating anyo ang Hayagami nito o ang Seniwa. Nakuha ni Hinohara ang tiwala ni Susuga kaya nagpasya ito na magpasakop sa kanya. Pagkatayo niya ay ginamit niya ang kapangyarihan ng Seniwa para ibalik sa dating hitsura ang Gatoya. Dahil dito ay nabalik din ang mga tao na hinigop dati ni Susuga at kasama sa mga ito ang kasamahan ni Ozumi na si Masahi. Sinabihan naman ni Susuga si Hinohara na may panganib na darating kaya kailangan na nilang umalis dito. Pagkadating nila Kanagi ay nagpakita sa kanya si Susuga kaya nalaman ni Kanagi na nagpasakop na ito kay Hinohara. Nabanggit naman ni Susuga na ang hawak umano na Hayagami ni Hinohara ay ang Sword of Origins na siyang mamamahala sa kanilang mundo. Nagpasya sila Hinohara na tumungo ng Kapitolyo habang si Kanagi naman ay umuwi muna sa kanyang teritoryo o sa Kaguchuchi kung saan dito din nakalibing ang pinakaimportanteng tao sa buhay niya na si Emisu. Pagkadating nila Hinohara sa baybayin ay tiningnan nila ang dalang mapa ni Kanate at nalaman nila na nasa Narutaki na sila. Dahil dito ay nalaman ni Hinohara na sobrang layo pa pala nila sa Kapitolyo. Base sa mapa ay siguradong madadaanan din nila ang teritoryo ni Kanagi. Dito lang din nalaman ni Hinohara na nahahati pala sa 12 teritoryo ang Amawakuni na pinapamunuan ng 12 Shinsho. Napansin ni Jinchi ang usok na parang galing sa bonfire kaya pinuntahan nila ito. Kaagad na nakilala ni Jinchi ang mga tao na nandito dahil ito pala ang mga kanayon niya. Dahil dito ay nagkita na din sila sa wakas ng kanyang ina. Pagkababa nila Kanate ay ipinakilala siya ni Jinchi sa ina nito na siya umanong nagligtas dito pero parang hindi siya masaya dito. Nalaman naman nila Hinohara mula sa nakausap nila ang posibilidad na magkaroon ng digmaan dahil sa nangyari sa Himio. Ito ang dahilan kaya patungo sila ngayon sa Borderlands para hindi sila maipit kapag mangyari na ang digmaan. Pagkaalis ng kanilang kausap ay lumapit sa kanila si Kanate at sinabi nila ni Katoha kay Hinohara na mag-aagawan na umano ngayon ang 12 Shinsho para sa posisyon ng Great King. Bali babalik lang sila sa dati nilang labanan nung mga panahon bago pa sila pamunuan ng Himio. Dahil magbubukas na ang daanan papuntang Borderlands ay lumakad na sila Jinchi. Akala ni Jinchi ay sasama sa kanya si Kanate ngunit hihiwalay na pala ito sa kanya. Sakto namang magsasara na ulit ang daanan kaya mabilis na kinuha si Jinchi ng kanyang ina. Nagtaka sila Hinohara sa naging desisyon ni Kanate kaya sinabi ni Kanate na hindi niya magagawang sumama kina Jinchi dahil ang kanyang mga kasamahan umano dati ang umatake sa nayon nila Jinchi na siya ding kumidnap dito. Dahil dito ay nagpasya na lang si Hinohara na isama ito sa kanilang paglalakbay patungo ng Kapitolyo.
Makalipas ang ilang oras na paglalakad ay nagpahinga muna sila dahil hindi na kaya pang maglakad ni Hinohara. Binigyan siya ni Kot-oha ng pagkain na gawa sa karne ng Muru. Dahil hindi alam ni Hinohara kung anong klaseng hayop ito ay napatanong siya kina Kot-oha. Sakto namang may dumaan sa kanyang likuran na Muru kaya nagulat siya na ito pala ang tinutukoy nila Kot-oha. Ngunit ang problema ay parang galit ito kaya pinaghahabol tuloy sila nito. Ilang sandali lang ay pare-pareho silang nadapa dahilan para malampasan lang sila ng Muru. Dito na nila nakita si Honi na may daladalang itlog ng Muru kaya dito na din nila napagtanto bakit galit na galit ito. Muling bumalik ang Muru at dahil huling nakatakbo si Kon-ate ay siya tuloy ang pinaghahabol nito. Makalipas ang ilang minuto habang kinakausap nila Hinohara si Honi ay nagulat ito nang mapisa ang itlog na daladala niya. Dumating dito ang pinuno ng kanilang nayon na si Ohika kasama na si Kon-ate. Pagkalapit ni Hinohara sa mga ito ay bigla naman siyang bumagsak. Nang magising siya ay sinabi sa kanya ni Kon-ate na nasa nayon umano sila nila Ohika. Pumasok dito ang asawa ni Ohika na si Fuyu para ibalik ang kanyang damit. Nalaman niya mula kay Kon-ate na nagkaroon pala siya ng lagnat at dapat niya umanong pasalamatan si Kot-oha dahil ito ang nagpagaling sa kanya. Dito na din sinabi ni Kon-ate na isa palang Zokusho ni Kannagi si Ohika. Ang mga Zokusho ay ang mga show na nagsisilbi sa mga Shinsho. Biglang dumating dito si Ohika dala-dala na ang kanyang Hayagami. Alam na pala nito na isa ding show si Hinohara dahil nabanggit umano ito ni Honi. Gamit ang Hayagami nito na tinatawag na Kon-eri ay inayos nito ang sandata ni Kon-ate. Habang nasa puntod ni Emisu si Kannagi ay tinawag siya ng kanyang kawal dahil may nangyari umanong hindi maganda sa bahay ng isa niyang Zokusho na si Kigisu. Pagkadating niya dito ay nagulat siya sa kanyang nakita at wala na din dito si Kigisu. Ayon sa isang tagasunod ni Kigisu ay kagagawan umano ito ni Akachi. Isinama naman ni Ohika sila Hinohara at dito na nila napag-usapan ang labanan para sa posisyon ng Great King. Ayon kay Ohika na bagamat magdudulot ito ng digmaan ay pwede namang magkaroon ng Great King ng walang patayan na magaganap kapag magpasya ang lahat na show na magpasakop. Dahil dito ay biglang naalala ni Hinohara ang ginawa ni Susuga. Nagulat naman sila ni Kon-ate na alam na din pala ni Ohika ang nangyari sa Gitoya at ang pagpapasakop ni Susuga sa isang show na pinagbintangang umatake sa Himio. Pero dahil sa ginawa na ito ni Susuga ay naniniwala siya na inosente ang show na ito dahil may kakayahan ang seniwa na makita ang totoong kalooban ng isang tao. Dahil narinig na din niya ang pangalan ng show na tinutukoy niya ay alam din niya na si Hinohara ito. Dumating dito ang isa niyang tagapaglingkod para ipaalam sa kanya na mayroon umano siyang bisita. Nang patungo na siya sa kinaroroonan ng kanyang bisita ay nakasalubong niya sila Kot-oha at Honi na nagpalit ng damit. Nang mapansin ito ni Ohika ay natuwa ito sa kanya dahil bagay lang umano ito sa kanya. Katapos ay may pinagawa itong importanteng bagay sa kanya. Pinuntahan din kaagad ni Kannagi ang iba pa niyang Zokusho at pare-pareho lang ang sinapit ng mga ito. Naalala niya si Ohika kaya dali-dali niyang pinahanda ang kanyang airship. Nagtataka naman sila Hinohara na bigla na lang silang pinapaalis na ni Honi dahil ito umano ang utos sa kanya ni Ohika. Nalaman nila na si Akachi pala ang bisita ni Ohika at sinabi nito na si Kannagi umano ang umatake sa Himio. Inalok nito si Ohika na maging Zokusho niya at magpasakop na din. Hindi naman kaagad naniwala si Ohika sa mga sinabi ni Akachi pero kahit pa umano totoo ang mga sinabi nito ay mananatili pa din siyang tapat kay Kannagi. Dito na napilitan si Akachi na gamitin ang kanyang Hayagami na tinatawag na Akoro para punteryahin si Fuyu. Sa takot ni Ohika ay napilitan na lang siya na sundin ang gusto ni Akachi. Bago siya magpasakop ay hiniling niya kay Akachi na hindi umano nito dapat saktan ang kanyang asawa at mga nasasakupan na ipinangako naman ni Akachi. Nang matapos ang kanyang pagpapasakop ay pumasok dito ang kanilang tagapaglingkod na kaagad iniligpit ni Akachi. Katapos ay sinunod din nito si Fuyu dahilan para mawala ng malay si Honi. Naramdaman ni Akachi na may ibang tao sa kabila kaya tinanggal niya ang nakaharang dito. Biglang dumating dito si Kannagi pero huli na ang lahat. Sa galit niya ay inatake niya si Akachi na madali lang nasangga ni Akachi. Muli siyang umatake pero nasangga pa din ito ni Akachi at gumanti na din ito ng atake. Nagpatuloy ang palitan nila ng atake hanggang sa makarating sila sa baba. Sa lakas ng impact ng kanilang mga atake ay tumilapon sila Hinohara kaya ginamit ni Hinohara ang kanyang Hayagami. Nang mabanggit ni Akachi si Emisu ay parang nanghina bigla si Kannagi dahilan para kusang umalis sa kanyang kamay ang Homura. Dito na din ipinakita ni Akachi ang mga Hayagami ng mga Zokusho ni Kannagi na parte na ngayon ng kapangyarihan ng Akoro. Nang kinuha din ito ang Homura ay biglang sumugod si Kannagi.
Sinusubukan ni Kanogi na labanan ito kahit walang gamit na Hayagami pero hindi siya makatama. Dahil dito ay nabugbog lang tuloy siya ni Akachi gamit ang Akoro. Dahil hindi na kaya pang makita ni Hinohara ang ginagawa ni Akachi kay Kanogi ay sinigawan niya si Akachi para patigilin na ito. Sinabi niya lahat kung ano ang kanyang saloobin at pagtutol sa pamamaraan ni Akachi para lang makuha ang posisyon ng Great King. Pero walang pakialam si Akachi kahit ano pa ang kanyang sabihin dahil bilang isang show ay dalawa lang ang kanilang kahihinatnan. Ito ay pilitin ng ibang show na magpasakop sa kanya o siya mismo ang magpasakop sa mga ito. Katapos ay umalis na si Akachi dito at iniwan si Kanogi para maranasan nito ang matinding paghihirap. Nilapitan ito ni Honi para humingi ng tulong na maibalik si Ohika. Pero nilinaw ni Kanogi na imposible na itong mangyari basta magpasakop na ang isang show at isa pa ay wala na din sa kanya ang kanyang Hayagami. Nang aalis na sana siya ay pinigilan siya ni Hinohara dahil hindi nito matanggap na gano'n niya lang umano sekuan ang kanyang mga Zoku show. Pero hindi niya pinakinggan si Hinohara at umalis na siya dito. Kinagabihan ay napapaisip si Hinohara sa hiling sa kanya ni Kikari dahil hindi niya umano kayang gawin ang ginagawa ni Akachi. Gusto niya ding pigilan si Akachi pero nag-aalinlangan siya sa kanyang kakayahan. Isa pa ay ayaw din niya na pilitin ang ibang show na magpasakop sa kanya katulad ng ginagawa ni Akachi. Pero ipinaalala sa kanya ni Kotoha na hindi naman niya umano ito kailangang gawin dahil pwede naman sila kusang magpasakop sa kanya katulad ng ginawa ni Susuga. Dito na din naalala ni Kotoha ang sinabi sa kanya ni Makari nung bata pa siya tungkol sa isang maalamat na Hayagami. Bagamat wala itong kakayahan na umatake ay ito naman ang mamamahala sa kanilang mundo. May kutob siya na ang Hayagami ni Hinohara ay ang tinutukoy niyang maalamat na Hayagami na tinatawag na Sukuyo. Nang sinubukan itong tawagin ni Hinohara ay naglabas ito ng liwanag na nasilayan din ni Kanogi. Kinabukasan ay kinausap ni Hinohara si Honi para sabihin dito ang posibilidad na maibabalik pa si Ohika. Bagamat hindi pa siya sigurado kung paano ito mangyayari ay tiwala siya na kaya itong gawin ng Himio. Katapos ay nagpasya na sila na magpatuloy na sa kanilang paglalakbay patungo ng Kapitolyo. Sa kabilang mundo naman ay napansin ni Arata si Suguro sa tapat ng kanilang bahay kaya umalis ito kaagad. Nagawa niya itong maabutan kaya iniabot na lang nito sa kanya ang hiniram nito kay Hinohara at umalis na ito. Kinabukasan ay nagpasya na siya na pumasok ng eskwelahan at dahil nakikita niya parati sa litrato si Kadowaki ay binati niya ito sa pag-aakalang matalik na kaibigan ito ni Hinohara. Tinawag siya ng kanyang ina dahil pupunta pa pala sila sa kanyang guro para ipaalam dito na hindi pa umano bumabalik ang kanyang mga alaala. Habang patungo na siya sa kanilang silid ay hinarang siya ng mga tropa ni Kadowaki para pasamahan siya papuntang rooftop. Hinihintay pala siya dito ni Kadowaki pero ang mas napansin niya kaagad ay ang ganda ng tanawin. Dahil dito ay mas nainis lang sa kanya si Kadowaki at dito niya na ito napansin. Dahil sa inaasal ng mga ito ay napagtanto niya kaagad na hindi ito mga kaibigan ni Hinohara. Aalis na sana siya dito nang bigla siyang sinuntok ni Kadowaki na madali lang din niyang sinangga. Katapos ay ginantihan niya ito ng sipa dahilan kaya nawalan ito kaagad ng malay. Habang tumatawid sila Hinohara sa ilog ay natapilok si Kotoha. Dahil hindi pa nito makakaya na magpatuloy ay bumalik muna sila para gamutin ito. Dito lang nila nalaman na hindi pala kaya ng anemic clan na pagalingin ang kanilang sarili. Kaya nagpa siya si Kanate na maghanap ng herbs na pwedeng gamiting panggamot. Ilang sandali lang din ay lumabas naman si Hinohara at muli silang nagkausap ni Arata. Ipinaalam niya dito ang mga nangyari kasama na ang pagkuha ni Akachi sa Hayagami ni Kanogi. Nabanggit naman ni Arata ang kanyang pagpasok sa eskwelahan at ang ginawa niya sa isang estudyante. Nang malaman ni Hinohara na si Kadowaki pala ang tinutukoy nito ay natulala na lang siya at hindi na nakapagsalita pa hanggang sa maputol na ang kanilang usapan. Pabalik na sana siya sa kinaroroonan ni Kotoha nang bigla siyang hinawakan ni Kanogi. Nang bitawan siya nito ay nakapagpalabas pa ito ng apoy mula sa kapangyarihan ni Homura. Pero hindi niya umano ito kontrolado dahil wala sa kanya ang Homura. Pagkaatake sa kanya ng apoy ay mabilis niyang binunot ang Sukuyo para sanggain ito. Dito na sinabi ni Kanogi ang balak niya na kunin kay Hinohara ang Sukuyo. Gagamitin niya umano ito para labanan si Akachi at mabawi ang Homura. Nagawa niya na maaga ang Sukuyo pero nang aatake na sana siya kay Hinohara ay dumating naman dito si Kotoha. Ngunit bigla naman itong pinalibutan ng apoy dahilan para maalala tuloy ni Kanogi ang nangyari dati kay Emiso. Dumating din dito si Kanate at sa kagustuhan ni Hinohara na protektahan si Kotoha ay nilapitan niya ito. Hindi naman na napigilan pa ni Kanogi na makita ang kalagayan nila Hinohara kaya nagpasya siya na iligtas ang mga ito.
Dahil dito ay muling sumakit ang kanyang braso at naalala niya ang nakaraan niya kasama sila Akachi at Emisu. Hanggang sa dumating ang araw na nagsagawa ng pag-aalsa ang kanilang mga nasasakupan na nagdahilan para mahiwalay sa kanila si Akachi para lang makaligtas sila ni Emisu. Nang mapunta sila dito sa Kaguchuchi ay nakita sila nila Ohika. Dito na sila nanirahan hanggang isang araw ay nagkaroon siya ng lagnat. Sa kagustuhan ni Emisu na magamot siya ay nagpa siya itong lumabas para maghanap ng herbs kahit pa pinipigilan ito ni Ohika. Ngunit hindi ito nagpapigil kaya pagkagising niya ay nakita niya na may nagliliyab sa di kalayuan. Pinuntahan niya kaagad ito dahil may kutob siya na andito ngayon si Emisu. Pagkadating niya dito ay hindi nga siya nagkamali dahil pinapalibutan na ito ng apoy. Matapos siyang atakihin ni Homura ay dito na tinupok ng apoy si Emisu. Dahil dito ay nawalan na din siya ng gana na mabuhay at tinawag niya si Homura para kunin na din siya nito. Pero nagustuhan lang ni Homura ang kanyang ipinakita at nagpa siya ito na piliin siya para maging show nito. Simula noon ay itinatak niya na din sa kanyang isipan na si Homura ay si Emisu din. Kaya gagawin niya ang lahat para mabawi kay Akachi ang Homura. Dito na nagpa siya si Hinohara na alukin si Kanagi na sumama sa kanila at babaguhin umano nila ang mundong ito. Wala silang kaalam-alam na nakamatsyag lang sa kanila ang isang Zokusho ni Uranami. Ipinaalam naman kay Akachi ng isa niyang tauhan ang tungkol sa pagkilos na din ng Six Show. Nagtungo ang mga ito sa kinaroroonan ni Kikari para tingnan ang kalagayan nito. Bagamat kampante sila na hindi na magtatagal pa si Kikari ay problema naman nila ngayon si Hinohara dahil hindi nila inaasahan na magiging show ito ng Sukuyo. Alam nila na patungo na dito si Hinohara pero may naiisip na silang plano para mapigilan ito. Habang sa kabilang mundo ay hindi mawala sa isipan ni Arata ang naging reaksyon ni Hinohara matapos niyang sabihin ang ginawa niya kay Kadowaki. Naisip niya na baka magkaibigan talaga ang mga ito. Sakto namang nakita niya sa labas si Suguro kaya mabilis siyang bumaba para tanungin ito kung saan niya makikita si Kadowaki. Dinala siya ni Suguro kung saan parating nasisilayan si Kadowaki tuwing gabi. Nang patungo na si Kadowaki sa kanyang mga tropa ay narinig niya ang mga ito na pinag-uusapan siya. Dito niya na nalaman na hindi pala kaibigan ang turing ng mga ito sa kanya at kaya sumasama lang ang mga ito sa kanya ay dahil anak siya ng isang politiko. Nang mapansin siya ng mga ito ay hindi na binawi ng mga ito ang kanilang mga sinabi tungkol sa kanya. Balak niya sana na makipagrambulan sa mga ito pero biglang dumating dito sila Arata at gusto nito na tulungan siya. Dahil dito ay napilitan ng mga kaaway ni Kadowaki na umalis na lang dito. Nainis naman si Kadowaki kay Arata dahil pakiramdam niya ay minamaliit siya nito katulad ng ginawa umano nito dati nung nasa middle school pa lang sila. Dahil pinagtatanggol ni Arata si Hinohara na parang ibang tao ay mas lalo lang nainis si Kadowaki sa kanya. Sasabihin niya na sana na hindi siya si Hinohara pero bigla namang dumating dito ang ina ni Hinohara. Pagkalapit nito sa kanya ay kaagad siyang sinampal nito. Kanina pa pala ito naghahanap sa kanya at sobra na ang pag-aalala nito. Habang pinapatahan niya ito ay nagpa siya si Kadowaki na umalis na dito. Sa pagpapatuloy na paglalakad nila Hinohara ay bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil dito ay naisip kaagad ni Kanagi na nasa teritoryo na sila ni Uranami. Isa din ito sa 12 Shinsho na siyang show ng Hayagami ng tubig. Nagpa siya sila na maghanap muna ng masisilungan kaya sinamantala na din ni Hinohara na tanungin si Kanagi tungkol sa 12 Shinsho. Ayon kay Kanagi na nagsasama-sama lang umano silang lahat tuwing may espesyal na seremonya kaya minsan lang niya nakakasama ang mga ito. Lalong-lalo na ang 6 show dahil bukod sa kakaiba ang mga ito ay hindi pa niya nakikita ang muka ng mga ito. Nagtungo naman sa Kando Forest ang 6 show para simulan na ang kanilang pinaplano. Ipapadala pala nila si Harunawa sa kabilang mundo para may makapalitan ito na aatasan nila na siyang magliligpit kay Hinohara at sa Sukuyo. Kasalukuyan namang nasa subway si Kadowaki para maglabas dito ng kanyang galit. Pakiramdam niya ay pinaglalaroan lang siya ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Sinisisi niya ang lahat kay Hinohara sa kung ano man ang nangyayari sa kanya ngayon kaya gusto niya na iligpit ito. Sakto namang nagsisimula na si Harunawa kaya siya ang napili para makipagpalitan ng pwesto dito. Bago sila tuluyang magpalit ay ginamit pa ni Harunawa ang kanyang Hayagami para ipasok sa utak ni Kadowaki ang mga nangyari kay Hinohara sa Amawakuni. Kaya pagkadating ni Kadowaki sa Kando Forest ay natuwa siya dahil makikita niya na din sa wakas ang totoong Hinohara. Isinama siya ng 6 show at ipinaalam ng mga ito sa kanya ang intensyon ni Hinohara na maging Great King. Gusto ng mga ito na gawin din siyang show para umano siya na ang magligpit kay Hinohara. Para magawa niya ito ay kailangan niya ng Hayagami na siyang tanging may kakayahan na tapatan ang Sukuyo.
Ito ay ang Orochi at katulad sa Tsukuyo ay matagal na din itong natutulog. Nang hinawakan ito ni Kadowaki ay naramdaman ito ng ibang Shinsho at nag-react din dito ang Tsukuyo. Ilang sandali lang ay nagawa na ni Kadowaki na maging ganap na show ng Orochi. Kinabukasan ng umaga ay kaagad din niyang hinanap si Hinohara. Binunat naman ni Hinohara ang Tsukuyo dahil muli na naman itong nag-react. Ito pala ay dahil nasa di kalayuan na nila si Kadowaki. Hindi makapaniwala si Hinohara na andito din sa mundong ito si Kadowaki. Inilabas ni Kadowaki ang Orochi at inatake si Hinohara kaya mabilis na ginamit ni Hinohara ang Tsukuyo para sanggain ito. Katapos ay dito na nagsalita si Kadowaki ng mga masasakit na salita kay Hinohara na nagdahilan para lemunin na din si Hinohara ng kadiliman. Pagka-atake niya kay Kadowaki ay nagawa itong masangga ni Kadowaki pero nagtamo pa din ito ng sugat sa ulo. Mas lalo naman naapektuhan ng kadiliman si Hinohara kaya mabilis itong nilapitan ni Katoha. Sinusubukan ni Katoha na pigilan si Hinohara na maging demon at buti na lang ay nakinig sa kanya si Hinohara. Nagpa siya naman ng 6 show na paatrasin muna si Kadowaki dahil kailangan umano muna nilang kompletuhin na gisingin ang Orochi. Nang binitawan ni Hinohara ang Tsukuyo ay mabilis itong pinulot ni Kanagi. Katapos ay umalis ito dito kaya sinundan ito ni Kanate para bawiin ang Tsukuyo. Nang matauhan si Hinohara ay kaagad niyang ginising si Katoha at nanatili muna sila sa isang kubo habang hinihintay nila si Kanate. Sinubukan ni Katoha na hawakan si Hinohara pero umiwas si Hinohara kaya nagtaka si Katoha. Dito na mas napagtanto ni Katoha na hindi talaga si Hinohara ang kilala niyang Arata. Kaya muling nilinaw ni Hinohara na taga-ibang mundo siya at nagkapalit lang sila ni Arata. Sinabi din niya na kasalukuyang naninirahan si Arata sa kanilang bahay at maayos din ang kalagayan nito. Ikwento niya na din lahat ang tungkol sa kanila ni Kadowaki. Simula middle school pa lang sila ay inaapi na siya nito kasama ng mga kaibigan nito pero ni minsan ay hindi siya lumaban. Nang magising naman si Kadowaki ay nasa tabi niya ang isang babae. Nagpakilala ito sa pangalang Mayabi na siya umanong magsisilbi niyang personal maid. Inalala niya ang mga nangyari kanina at natuwa siya dito dahil sa wakas ay kinumpranta na din siya ni Hinohara. Matapos ang ilang oras na paghahanap ay natunto na din sa wakas ni Kanate si Kanagi. Nang susubukan niya na sanang atakihin ito ay bigla nitong sinabi na babalik umano siya. Kaya nang makita nila si Hinohara ay ibinalik na dito ni Kanagi ang Tsukuyo. Naramdaman pala ni Kanagi sa Tsukuyo ang bigat ng responsibilidad na andito at alam niya na si Hinohara lang ang kayang humawak dito. Kinabukasan ay nagpa siya sila Kanate na sanayin si Hinohara sa pakikipaglaban. Makalipas ang ilang minuto ay nakipagpalitan na si Kanagi para siya naman ang magsanay kay Hinohara. Dito na din sinabi ni Kanagi na isa umano sa 6 show si Kadowaki. Kaya naisip din kaagad ni Hinohara na nakipagpalitan pala ito sa orihinal na miyembro ng 6 show. Hindi naman maiwasan ni Kadowaki na mabanggit ang pangalan ni Hinohara kaya naririnig na din ito ni Mayabi. Dahil sa ipinapakitang galit ni Kadowaki para kay Hinohara kaya nasabi tuloy ni Mayabi na sa tingin umano niya ay gusto ni Kadowaki si Hinohara. Dahil kung nagagalit talaga siya dito ay pwede naman umano niya itong pabayaan na lang. Sa inis ni Kadowaki ay tinutukan niya ng Orochi si Mayabi para tumigil na ito sa mga pinagsasasabi nito. Hindi niya umano alam ang nakaraan nilang dalawa at para sa kanya ay si Hinohara ang may kasalanan ng lahat kaya wala nang nangyaring maganda sa buhay niya. Hindi niya pala matanggap na sinadya ni Hinohara dati na magpatalo sa kanya. Para sa kanya ay parang minamaliit siya nito kaya simula noon ay hindi niya na ito tinuring pang kaibigan. Pinarusahan naman ni Uranami ang isa niyang Zokusho matapos nitong hindi magawa ang kanyang pinapagawa. Ayaw niya na may magkakamali sa mga iniuutos niya dahil para sa kanya ay isa itong krimen. Nang patungo na sana dito sila Hinohara ay mas pinili ni Hinohara na dumaan muna sila sa ibang lugar na nasasakupan ni Uranami. Ayaw niya umano munang komprontahin si Uranami dahil gusto niya munang malaman kung anong klaseng tao ito. Kaya mas mabuti kung makikipagkita muna siya sa Zokusho nito. Dahil dito ay nagtungo sila sa Suzukura na siyang number 1 commercial city ng Amawakuni. Ang pagkakaalam ni Kanagi ay Zokusho ni Uranami na nagngangalang Hirako ang namamahala dito pero hindi niya pa ito nakikita. Bago sila makapasok dito ay pinagbayad muna sila ng passage tax kaya dito lang nila nalaman na may bayad pala kapag papasok at gayon din kapag lalabas na ng syudad. Dahil kulang ang dala nilang pera ay kailangan muna nilang magtrabaho para bayaran ito. Dumating dito ang isang lalaki na kilala sa tawag na Suwahiro. Ito ang nagdala sa kanila sa loob ng syudad at nagturo sa kanila kung saan sila magtatrabaho. Tinakpan naman ni Kanagi ang marka sa kanyang noo para hindi siya makilala bilang miyembro ng 12 Shinsho.
Habang nagtatrabaho na sila ay napansin ni Hinohara na parang may mataas na posisyon si Suehiro dito kaya naisip niya na kung mapapalapit siya dito ay baka makaharap niya si Hireko. Nagulat naman siya nang makita niya dito ang isang bata na pinipilit na magtrabaho. Kinagabihan ay nagtanong-tanong siya sa mga tindero kung anong klaseng tao si Uranami sa pagbabaka sakali na may makukuha siyang impormasyon. Nang mapansin niya ang panindang hairpon ay dumating dito si Suehiro. Nag-usap silang dalawa kaya sinamantala niya na ang pagkakataon para tanungin ito tungkol kay Uranami. Hindi naman ito naging madamat at sinabi kay Hinohara ang lahat na nalalaman nito tungkol kay Uranami. Kabilang na din dito kung ano ang mga ginawa ni Uranami para mapalago ang Suzukura. Kinabukasan ay pinagbuhatan ng kamay ng chief ang bata na nagtatrabaho din kasama nila Hinohara. Nang nilapitan ito nila Hinohara ay nalaman nila na pinagbibintangan pala ito na siyang sumira sa cart. Pilit itong itinatanggi ng bata at may kutob na din si Hinohara na kagagawan ito ng dalawang lalaki. Nagpa siya ang chief na tanggalin sa trabaho ang bata pero hindi niya umano makukuha ang kanyang bayad dahil ito ang gagamitin pampagawa sa nasirang cart. Dito na nagalit si Kanate at sinugod ang chief pero bigla namang dumating dito si Suehiro. Napagsabihan nito ang chief dahil bawal umano mag-away-away dito. Sinamahan nila Hinohara ang bata na nagngangalang Ruka pauwi sa tinutuluyan nito. Kaya nalaman nila na ang likod pala ng sinasabing perpektong syudad ay para lang din isang nayon na may mga nakatirang naghihirap na mga tao. Nalaman din nila na wala na din palang mga magulang si Ruka at mag-isa na lang itong namumuhay. Nang marinig nila ang kwento ng naging buhay ni Ruka dito sa syudad ay dito na nalaman nila Hinohara ang totoong anyo ng syudad. Iminungkahi ni Kanate na umalis na lang dito si Ruka pero dahil sa passage tax ay hindi din magawa ni Ruka na makalabas ng syudad. Nalaman naman ni Kanagi na nakikinig sa kanilang usapan si Suehiro kaya lumabas siya para kausapin ito. Kilala pala nito si Kanagi at natanong na din nito si Kanagi kung ano umano ang tingin niya kay Hinohara. Alam din pala ni Kanagi na hindi talaga Suehiro ang totoo nitong pangalan at ang sinagot lang niya sa tanong nito ay hindi basta-basta si Hinohara. Ipinagpatuloy lang nito ang pakikinig sa usapan nila Hinohara hanggang sa may marinig siyang sinabi ni Hinohara na nagustuhan niya. Dahil din sa mga sinabi ni Hinohara ay nagpa siya na si Ruka na gusto niya nang makalabas ng syudad kaya nangako sila Hinohara na ilalabas nila ito mamayang gabi. Nagpa siya naman ng 6 show na iharap si Kadowaki kay Akachi dahil may karanasan din ito na katulad ng kasalukuyang sitwasyon nila ni Hinohara. Pagkadating nila sa teritoryo ni Akachi ay kaagad na inatake ni Akachi ang kanilang airship. Bumaba din kaagad si Kadowaki para subukan na alukin si Akachi na makipagtulungan sa kanya. Pero tinanggihan nito ni Akachi dahil ang pinakaayaw niya ay ang mga tao na walang kakayahan na makipaglaban ng mag-isa. Aalis na sana siya dito kaya nagmakaawa na sa kanya si Kadowaki. Alam niya na hindi talaga mananalo si Kadowaki kay Hinohara dahil natrap lang ito sa ilusyon na inilagay sa mga mata nito. At para mapalaya ito sa pagkakatrap ay inatake niya ang isang mata nito. Nang aalis na sana siya ay muli siya nitong pinigilan at dito niya na nakita ang determinasyon nito. Dahil dito ay ibinigay niya ang isa niyang mata at isa din ito sa paraan niya para makita kung paano makipaglaban si Hinohara. Pagsapit ng gabi ay sinimulan na nila Hinohara ang plano nila na ilabas si Ruka sa syudad. Pero pagkalabas nila ng gate ay hinarang sila dito ni Suehiro. Dito na sinabi ni Suehiro ang totoo niyang pangalan at ito pala ang hinahanap nila Hinohara na si Hireko. Nagpa siya si Hinohara na labanan nito dahil hindi na din niya nagugustuhan ang ginagawa ng syudad sa mga ordinaryong tao. Pagkaatake ni Hireko ay nagsilabasan mula sa kanyang Hayagami ang maraming pera. Katapos ay sinabi nito na baka si Hinohara na nga ang matagal niya nang hinahanap. Inamin nito na matagal niya nang sinusubaybayan si Hinohara kaya alam niya umano ang mga paghihirap na dinanas nito pati na ang pangyayari ng muntikan na itong lamunin ng kadiliman. Nang makita niya ang paru-paro ni Uranami ay sinabihan niya si Ruka na hindi na umano nito kailangan pang umalis ng syudad dahil babaguhin niya ang syudad. Susuwayin niya si Uranami at hiniling niya kay Hinohara na sana ay maibalik umano nito ang Uranami na nakilala niya. Dahil dito ay kaagad din silang nagtungo sa kinaroroonan ni Uranami. Ipinakita dito ang araw nung bata pa si Uranami at may ginawa itong bracelet para sa kanyang ina. Gusto niyang mapasaya ang kanyang ina ngunit hindi ito natuwa at sinabihan lang siya na dapat umano ay nagsanay na lang siya sa martial arts kaysa nagsayang ng oras sa paggawa ng bracelet. Simula nun ay nagpursigi na siya na gawin ang lahat para balang araw ay maipagmalaki din siya ng kanyang ina. At ang pagiging Great King ang isa sa nakikita niyang paraan para mangyari ito. Habang hinihintay nila Hinohara si Kanate na naatasan nilang magmatsyag sa lugar ay bigla na lang may umatake kay Katoha.
Nang susubukan na sana itong iligtas ni Hinohara ay mabilis itong kinuha ng umatake dito. Dahil sigurado sila na kagagawan ito ni Uranami ay mabilis na nagtungo sa stronghold si Hinohara. Pagkapasok niya dito ay nakita niya si Kotoha na nakagapos at nakakulong sa isang spherical container. Unti-unti din itong napupuno na ng tubig at nang ginamit niya dito ang Tsukuyo ay hindi ito umubra. Dito na nagpakita sa kanya si Uranami at sinabihan siya na kung gusto niya umanong mailigtas si Kotoha ay kailangan niya muna itong talunin o kaya ay magpasakop siya dito. Gamit ang Hayagami nito na tinatawag na Nakisawa ay nagsimula na itong umatake. Hindi din ito binigyan ng pagkakataon sila Konate na mailigtas si Kotoha. Nandito din ang mga Zokusho nito na pinapanood ang pakikipaglaban nito kay Hinohara. Sinabi ni Hireko sa mga ito na kung manalo si Hinohara ay posibleng makita nila ulit ang kilala nilang Uranami. Patuloy lang sa pag-atake si Uranami kay Hinohara hanggang sa maabisuhan ni Hireko si Hinohara. Kaya nagalit sa kanya si Uranami at inatake tuloy siya nito. Ginamit ni Uranami kay Hinohara ang teknik niya na tinatawag na time reversal technique. Sakto namang dumating dito si Kadowaki na kaagad bumaba para sana makipaglaban ulit kay Hinohara. Pero nang makita niya ang kalagayan ni Hinohara ay sinabi din kaagad sa kanya ni Uranami kung ano na ang sitwasyon ngayon ni Hinohara. Sinubukan niya itong kunin pero pinigilan lang siya ni Uranami. Katapos ay inatake din siya nito at inilubog din sa tubig para umano magkasama sila ni Hinohara. Dito na sinimula ni Uranami ang kanyang plano kaya napanaginipan ni Hinohara ang kanyang ina. Habang magkausap sila ng kanyang ina ay natanong nito sa kanya ang tungkol sa submission ay kinagulat niya. Pero hindi niya ito sinagot kaya mas pinabata pa ito ni Uranami. Sa pagkakataon na ito ay nakiusap na ang kanyang ina na banggitin ang salita na nagpapasakop na siya. Pero hindi niya pa din ito sinabi kaya nagulat na dito si Uranami. Hindi ito makapaniwala na nagagawa ni Hinohara na suwayin ang kanyang ina. Dahil dito ay ginawa na lang nitong sanggol si Hinohara ngunit bigla namang may narinig na boses babae si Hinohara. Ito pala ay si Kotoha kaya nagawa niyang magamit ang kapangyarihan ng Tsukuyo. Hindi lang niya natalo ang teknik ni Uranami kundi nailigtas din niya si Kotoha. Nang aatake na sana muli si Uranami ay hindi na siya sinunod ng Nakisawa. Napagtanto niya na natalo na siya kaya kaagad niyang pinuntahan ang kanyang ina. Nawala na din ito dahil isa lang itong parang manika na nilikha niya gamit ang kanyang Hayagami. Dito na din siya nagsalita kung bakit gano'n na lang ang dedikasyon niya na makamit ang mga bagay na sa tingin niya ay ikakatuwa ng kanyang ina. Pero kahit naging miyembro na siya ng 12 Shinsho ay hindi pa din nagbago ang tingin sa kanya ng kanyang ina hanggang sa masawi na lang ito. Nang mapansin ni Kanagi ang memento ng ina ni Uranami ay nilapitan niya ito. Hindi pa pala ito nabubuksan ni Uranami simula nang ibigay ito ng kanyang ina kaya hindi niya alam kung ano ang laman nito. Nang binuksan niya ito ay nagulat siya nang makita ang bracelet na ibinigay niya sa kanyang ina. Dito na lumapit sa kanya ang isa niyang Zokusho para sabihin sa kanya kung ano talaga ang nararamdaman ng kanyang ina para sa kanya. Simula nang masawi ang kanyang ama ay pinilit ng kanyang ina na palakihin siyang malakas. Tinitiis lang umano nito na makapagsalita ng mga masasakit para magkaroon siya ng motibasyon. Dahil nababahala ito sa kalagayan niya kapag dumating ang araw na pati umano ito ay mawala na sa kanyang tabi. Kaya ginawa nito ang lahat para lumaki siya ng malakas. Katapos niyang umiyak ay humingi siya ng tawad kay Hireko at sa iba niyang Zokusho. Bigla namang dumating dito si Kadowaki at hinamon si Hinohara. Ilang sandali lang ay nagulat silang lahat nang mag-evolve ang Hayagami nito. Nang binunat ni Hinohara ang Tsukuyo ay kaagad siyang sinugod ni Kadowaki. Bagamat nasangga ito ni Hinohara ay lumikha ito ng malakas na pagsabog dahil sa lakas ng impact. Sinamantala ito ni Hinohara na tumakbo palabas pero muli siyang inatake ni Kadowaki. Patuloy lang ito sa pag-atake hanggang sa makarating na sila sa labas. Napansin ni Konate na parang ayaw labanan ni Hinohara si Kadowaki kaya sinabihan niya ito na kung hindi siya gaganti ay baka hindi niya magawa na makapunta sa Himio. Dito na siya nagkaroon ng motibasyon na lumaban pero dahil sa kakulangan ng pang-atake ang Tsukuyo ay nahihirapan siya na makawala sa atake ni Kadowaki. Napapansin din ito nila Konate kaya nang tiningnan muli ni Uranami ang bracelet ay sinabihan niya ang kanyang mga Zokusho na magpapasakop siya kay Hinohara. Bagamat kapag ginawa niya ito ay hindi na siya magiging Great King ay alam niya na sa pamamagitan nito ay siguradong maipagmamalaki pa din siya ng kanyang ina. Sinubukan pa siyang pigilan ni Hinohara pero buo na ang pasya niya dito. Nang ginawa niya na ito ay naglikha ang Tsukuyo ng napakalakas na pagsabog at naramdaman din ito ni Kikari dahilan para mapaluha na lang ito. Sa sobrang lakas ng pagsabog ay nawasak ang buong stronghold. Nakita nila sila Hinohara at Kadowaki na parehas pa ding nakatayo.
Muling umatake si Kadowaki at dito na ginamit ni Hinohara ang kapangyarihan ng Nakisawa. Dahil dito ay nagawa niyang masangga ang lahat na atake ni Kadowaki. Muling inalala ni Kadowaki ang mga sinabi sa kanya ni Akachi at naiintindihan niya na ito ngayon. Kaya sa pamamagitan ng mata na ibinigay nito sa kanya ay gusto niya na makita din nito kung paano siya makipaglaban. Nagulat naman si Kanagi matapos nitong marinig ang mga sinabi ni Kadowaki. Pagka-atake muli ni Kadowaki ay ginamit ni Hinohara ang Tsukuyo para sanggain ito at nagawa din niyang mapabagsak si Kadowaki. Muling nagliwanag ang Tsukuyo at ilang sandali lang ay nakaramdam sila ng pagyanig. Ito pala ay dahil sa paglitawan ng mga malalaking bato. Dito na ginamit ni Hinohara ang Susei no Hinowa na isa sa teknik ng Tsukuyo. Nang ginamit niya ito kay Kadowaki ay sinubukan pa itong sanggain ni Kadowaki. Pero alam ni Kadowaki na hindi siya magtatagal sa teknik na ito kaya nagbigay na lang siya ng babala kay Hinohara sa susunod nilang pagkikita. Sa sobrang lakas ng Susei no Hinowa ay tumilapon na lang si Kadowaki pero kaagad din siyang kinuha ng Sixsho. Habang dinadamdam ni Hinohara ang kapangyarihan ng Tsukuyo ay muli din niyang inalala ang mga nakaraan nila ni Kadowaki. Makalipas ang ilang minuto ay kinausap siya ng mga Zokusho ni Uranami. Nagpa siya din ng mga ito na magpasakop sa kanya dahil gusto din ng mga ito na samahan si Uranami para protektahan at gabayan siya. Wala na siyang nagawa pa dito at sabay-sabay na nagpasakop ang mga ito sa kanya. Nang muli silang magkausap ni Arata ay ipinaalam niya dito na nagpalit din ng pwesto si Kadowaki at ang isang miyembro ng Sixsho kaya pinag-iingat niya ito. Hindi naman makapaniwala ang Sixsho na napa-activate ni Hinohara ang Susei no Hinowa. Dahil dito ay kailangan na nilang mailigpit si Hinohara sa lalong madaling panahon. Habang ang ibang Shinsho naman ay sabik na din na makaharap si Hinohara. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Arata The Legend Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina